Thank you mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung unang katanungan sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, kapag daw ba ang breeder natin is back-to-back Lutino, ano daw ba ang magiging inakay? Mga kaibon, disclaimer lang. Ang isi-share ko dito ay base lamang po ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga po ng mga ibon. Sa katanungan sa atin ng kaibon natin, kapag nagpares tayo ng back-to-back Lutino, lahat po ng magiging inakay po niyan, puro na po visual red eye. Halimbawa po, yung Lutino po ninyo, wala sa kanila ang naka-split sa ibang kulay kagaya ng blue, or kaya naman wala sa kanila ang naka-split sa par blue. Kung baga, yung Lutino natin solid na green na series lang talaga, walang halong ibang naka-split na kulay. Lahat po ng magiging inakay niyan puro po Lutino. Pero kapag po yung Lutino natin na back to back naka-split sa blue, pwede po yan maglabas ng albino. Kapag naman po yung back to back Lutino natin naka-split sa par blue, pwede po yan maglabas ng cremino. Pero kung wala po naka-split sa kanila, talagang green series lang talaga sila, solid na green series, lahat po ng magiging inakay niyan Lutino. So yan po yung unang katanungan sa atin. Pangalawa, kung meron daw ba na nagpapares na parehong gender sa flight cage? Mga kaibon, meron po nagpapares na parehong gender kapag nasa flight cage, pero po bihira. Dahil sa flight cage mga kaibon, halos talagang ang nagpapares dyan is normal na pairing, kaya po bibihira ang nagpapares na parehong gender. Pero talagang hindi yan may iwasan pag nasa flight cage. Talagang meron at merong magpapares dyan, lalo kung marami. Meron at merong magpapares dyan na pareho po ang gender. So obserbahan nyo na lang yung mga alaga po natin kapag nandun na sila sa breeding cage, kung alimba sa kanila ang posibleng cock or posibleng hen. So malalaman din naman natin yan kapag nasa breeding stage na yan, lalo na po kapag nagpupugad na, and then kapag malapit na silang mag-breed. Dahil yung cock, mapapansin natin medyo malit ang size niyan, hindi yan gaanong umiintindi or pumapansin sa nesting material na ibinibigay. So ang trabaho lang ng cock, mag-breed and then magbantay, sumubo doon sa mga inakay kapag meron na. So ganyan lang po ang behavior ng cock. So mapapansin nyo naman yan kapag nasa breeding stage na sila. Pero mas maganda habang nasa flight cage na yung mga alaga natin, obserbahan nyo din mga kaibon kung alam ba doon ang posibleng cock or posible na hen. So kapag duda kayo, so pwede ninyong biyakin kapag meron na tayong breeding cage or nasa breeding stage na, para hindi masayang yung oras kapag nilagay na natin sa breeding cage. So ganun lang po ang gawin po ninyo. Importante kapag ganyan, inoobserbahan yung mga alaga. Aralin ninyo kung ano ang pinakang behavior ng mga cock or ano yung pinakang behavior ng mga hen, para at least kapag nagbe-breed na po kayo, lalo na ngayon malapit ng breeding season, may adapt po ninyo yung mga nakikita or nalalaman ninyo, nakuha ninyo na idea pagdating sa mga behavior ng cock at hen. Marami tayong video dyan patungkol dito sa behavior or paano mag-gender, paano malalaman ang isang gender base sa behavior. So meron tayo, kaso mga matatagal ng video yon, pero pwede ninyong scroll yan at panoorin at magkaroon kayo ng konting idea para ma-apply po ninyo sa mga ibonan po ninyo. Itong mga YouTube tips na binibigay ko sa inyo, napaka-importante nito, dahil po ito
ay base lamang po ito sa karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Panoorin nyo ng panoorin yung mga video natin. Huwag kanyong palagpasin yung mga video natin. Kung bago ka lang dito sa YouTube channel natin, hanapin mo rin yung mga nauna kong video. Panoorin mo rin yan dahil puno rin yan ng sustansya sa pag-aalaga ng mga ibon. Ngayon, panoorin mo yan, and then yung napanood mo, narinig mo rito, i-apply nyo po sa mga ibonan po ninyo. I-apply nyo po yung nalalaman ninyo na napanood nyo dito sa YouTube channel natin. I-apply nyo po sa ibonan po ninyo. Kapag po na i-apply nyo na po yan sa mga alaga po ninyo, napakaganda. Kasi kumbaga para rin kayo pong para ko rin kayong tinuruan na magkakasama tayo sa pag-aalaga. So yun, doon sa mga kaibon natin na bago sa YouTube channel ko, sige lang, scroll lang kayo dyan, nood lang kayo ng ibang topic natin dyan para mas lalo po kayong mahasa at matuto. Hanggang dito muna yung video natin. Maraming salamat po. Happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.